Ipakikita ko po naman sa inyo ngayon ang isa sa mga ebidensyang hawak ng PNP CIDG. Narito po ang certification mula sa Philippine Dental Association na nagpapatunay na hindi po kabilang sa tinatawag na Official Records of Membership of the Philippine Dental Association ang isang Frances Jana May Javier. Siya po yung suspect na nakunan ng surveillance camera ng PNP CIDG na nagsasagawa ng procedure. Nakakahulugan, hindi po siya lehitimong dentista o orthodontist. Ang CIDG hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Isang check-up sa klinikang agad pinlano ng CIDG, PDA at resibo. Ipakita yung na hindi siya, di ba sabi ni Eric nila, yung certification sana, na hindi siya from your group po. Susunod! Nagpapakilalang dentista, may major adjustment kaya na gagawin? Isang dalagita pinagsamantalahan umano ng isang binatang dayo sa Batangas. Tinakot niya lang po ako. Pagkahigit niya po sa akin, tinatakot niya po ako na papatayin daw po ako pag di daw po ako sumunod sa kanya. Mapanagot na kaya sa batas ang nang abuso kay Leia? Yung bitaw. Tumakbo. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Kumagat siya sa matamis na offer ng dentista na super murang halaga na braces, pero after 1 year, ang mga ngipin niya, imbis na magdikit-dikit, lumawag at nagiwa-hiwalay pa? Anyari? Nang imbestigahan, napagkalamang ang kanyang dentista, peke, nge. Bit-bit ang isang certification mula sa Philippine Dental Association at PRC na nagpapatunay na wala sa kanilang listahan ng isang Frances Jana May Javier. Isang entrapment operation ang pinlano ng CIDG. Tumulak ang grupo sa bayan ng Palayan sa Nueva Ecija. Pagdating sa target area, saglit na naghintay ang CIDG at PDA. Sa hudyat ni Teresa, Mga pulis po kami, mga pulis. Pulis kami ate ha. Ate ikaw si Frances Jana Javier. Tama. No. Mga taga CIDG kami, kasama namin yung PDA o Philippine Dental Association. May reklamo kasi sa'yo na hindi ka naman authorized mag-practice ng ganitong mga dental, katulad ng paggawa ng braces. Inaaresto ka namin sa paglabag ng Republic Act 9484 o yung Philippine Dental Act of 2007. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay mag-aaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. nang tanungin ng PDA si Jana kung saan niya natutunan ang paggawa ng braces. Pinag-aralan mo lang sa FB, pinanood mo lang. Pero alam ko po akong isang Aray ko po! Sa loob ng bahay, nakumpiska ng CIDG ang mga gamit sa paggawa ng braces. Tila ng ilo ang PDA nang makita ang mga gamit na wire kasama ng iba pang gamit sa paggawa ng braces. Sabi marami na siya pasyente. Tsaka ito, pwedeng maka-infection to ng iba. Oo. Yes, gamit na wire po yan. Baka makasugat po yan at hindi natin alam kung yung mga may-ari, naging may-ari niyan, may mga sakit. Kunyari, let's say HIV, TB, or hepatitis, yung mga ganon. Nakita po naman natin wala silang proper way of sterilization Kitang-kita po natin na wala po tayong basis for infection control dito sa kanyang klinika. Hindi mo ba alam na bawal din Alam mo? Alam mo? Wax. 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 Idiniretso sa tanggapan ng CIDG Nueva Ecija si Jana. Kumpiskado rin ang mga ginagamit niya sa pagkakabit ng braces. Una po, ito po yung mga orthodontic brackets. Yan po yung dinidikit ni Frances. Yan naman po yung mga wires na ginagamit niya. Nakita naman po natin, hindi properly na nalilinis. Mga cheek retractor po at iba't ibang klase ng mga rubber na nilalagay niya po para adjust ng ngipin ng mga pasyente. Kumpiskado rin maging ang dental chair na ginagamit ni Jana sa kanyang di umanay practice. Alam naman po natin kung ano yung gamit nito. So hindi talaga dapat ginagamit ito sa mga dental procedures.
Nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 o Philippine Dental Act of 2007 si Francis Jana May Javier. Sinubukan ng aming team na kunan ng panig si Jana May pero tila nalakjo na ang inirereklamo. Ma'am, kukunin mo po sana namin yung Hindi na nga po ako magsasalita. Samantala, inilapit ng resibo si Loida sa legit at totoong mga dentista. Umaasa si Loida na sa pagkakataong ito, makakamit na niya ang inaasam niyang matamis na smile. Lahat po sa kanila, maraming salamat po. Salamat po sa PDA sa pag-check up sa pamangking ko. Isang dalagita pinagsamantalahan umano ng isang binatang dayo sa Batangas. Ayon sa lumabas na resulta ng medical legal ni Leia, positibong ginakasa ang biktima. Ito rin ang ginamit na resibo upang maisampa ang kasong rape laban kay Jayron Aringo. Tinakot niya lang po ako. Pagkahigit niya po sa akin, tinatakot niya po ako na papatayin daw po ako pag di daw po ako sumunod sa kanya. Yan po, 4 years old pa lang iniwan ng ina. Inaaw ko po mga yun sa hirap. Kaya po, malamang ang galit ko. Hindi po namin sila pinababayaan. Kung saan man po yung lakad na pupunta, naroon po ang presensya ko. Naroon po ang presensya ng aming service. At nito lang October 12, 2023, ibinaba na ang warrant of arrest laban kay Jayron. Dito na umaksyon ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG-DSOU. Ayon sa CIDG-DSOU, top 2 city-level most wanted ang suspect na si Jayron. Colonel, papaano ho nakarating sa inyo yung warrant of arrest? Saan ho nag-ugat itong police operation na ito, sir? Isang confidential informant na lumapit sa ating opisina. Binigay niya lahat yung mga detalye. Binirify natin sa ating e-warrant system yung pangalan. Doon, lumabas na may existing na warrant of arrest yung ating accused. Ayon sa nakalap nilang tip mula sa isang asset, nagtatago raw si JR sa isang apartment sa Quiapo. Wow, kuya! Magdasal ka na! Banda dito sa may kaliwa. Pag may nakita tayong bakery, dyan na yan. Dahil gagalugarin niya ng mga otoridad. Paano nyo natuntun itong suspect mula po sa Batangas City? Paano nyo sa sinurveillance? At paano nyo na-discover na narito po siya sa lungsod ng Maynila? Bali, ito ay mga 2 linggo lang namin minalmanan dahil bago pa yung warrant of arrest. Nahirapan ba ang tropa? Hindi naman dahil siyempre may confidential informant tayo. So may nag-feed ng information. Kaya naman itong November 8, 2023, pinuntahan na ng mga operatiba ang itinurong bahay ng suspect. Minadmanan ng mga otoridad ang lugar. Kung positive, babalikan kita. Hindi, wala yan. Hindi, wala. Ilang saglit pa, biglang lumabas ang suspect na caretaker. Huli ka, kuya! KDG kontrami lang. Ha? Alam mo naman siguro na. Apo. Alam mo ba ang pag-iingat sa mga ganitong pwede ka rin magkaroon ng kaso, pwede ka rin makulong? Habang nagpapaliwanag ang operatiba, si Jayron biglang may isiniwalat. Aware naman po ako. Sa akin nakisa naman po. Nakipag-ayos na rin po. Ngayon nakipag-ano na rin naman po sa akin. Ngayon okay naman po. Paliwanag naman ang kinakasama sa bahay ng suspect. Wala raw siyang alam sa kaso ng binata. Hindi ko nga din ba? Idiniretso sa PNP CIDG DSOU si Jayron. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ayon sa kanya, kaibigan daw niya ang kapatid ng biktimang si Leia, kaya niya ito nakilala. Kasi sila yung tumatambay sa bahay. Kumbaga nakikitropa sila sa akin. Pag naghahakot kami, doon pa nga, natulog nga po sila doon eh. Marami po sila doon, mga magkakabarkada po. Sa kasong ibinibintang sa kanya, ang masasabi lang niya, Wala po, no comment po ako doon. Tinanggi rin niyang pinagbantaan niya si Leia. Wala po akong pinagbabantaan tao. Wala po. Pero humingi siya ng tawad sa biktima. Kung ano po yung nagawa kong kasalanan, sorry po, yun lang naman po. Kung may nagawa man po sa akin ng kasalanan, humingi na lang po ang kapatawaran. Haharapin ko naman po kung ano yung sinabi. Ay naman po, di naman po ako nagtago eh. Sagyang nagtrabaho lang din po ako. Nakaharap sa kasong rape o paglabag
sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law ang binatang si J-Ron. No bail ang kasong ito at pwede siyang makulong ng mahigit 20 taon kung siya'y mapatunayang nagkasala. Sakali pong mapatunayang may sala, sakaling mapatunayang guilty, ano po ang karampatang parusa para sa suspect? Naku, mabigat po yung parusa niyan. Papasok po sa reclusion perpetua. Ano ibig sabihin nun? Makukulong yan ng more than 20 years and 1 day. Sa pagkakahuli kay J-Ron, gumaan daw kahit paano ang pakiramdam ni Lola Mirna. Siyempre po natutuwa, panatag na yung loob niya, wala nang kinatatakutan, nahuli na. At para naman tulungang maghilo mga sugat ni Lea sa pangyayari, nakaagapay ang Violence Against Women and Children of VAUSI Committee sa kanilang barangay para tulungan siyang makapagsimula muli. Kasi na po, magana po yung loob ko, magana po sa pakiramdam. Sapat na po sa kanyang nahuli po siya. Yung pagbabayaran niya po yung mga ginawa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, inilunsad ang serbisyong resibo. Isang public service caravan kung saan ang programa namin mismo ang darayo sa inyong mga lugar para tumanggap ng sumbong at reklamo. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Davao City People's Park. Bilang bahagi ng layunin ng programang Resibo, Walang Lusot ang May Atraso, na maipakilala sa buong Pilipinas ang adikain ng programa na tumulong at tugunan ng sumbong at reklamo ng ating mga kabayan. Tumulak po tayo dito sa Mindanao para personal na asikasuhin ang hinaing ng ating mga kapuso. Katuwang ang Social Security System, Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at ilang volunteer lawyers mula sa Davao Lady Lawyers Association o DALAS. Pahigit 100 kapuso ang nakiisa at nabigyan ng payong legal at natulungan ng mga nakilahok na government agencies. Isa sa mga dumayo sa serbisyong resibo, si Tatay Armando. Hindi mapigilan ni Tatay ang maging emosyonal habang ikinukwento sa akin ang pag-ghost sa kanya ng taong may atraso sa kanya na 39,000 pesos. Kasi matagal na yung utang na yan, hindi niya ako nabayaran. Kailangan ko yun, ang pera, kasi na-mild-stroke ako. Sa tulong ng ating volunteer lawyer, binigyan ng payong legal si Tatay Armando kung paano niya makukuha ang perang nararapat para sa kanya. Pasalamat ako sa GMA, sa inyo po, narinig kayo sa TV, nandito kayo ngayon, kaya sumadya ako ngayon, nagpunta dito para matulungan niyo ako. Maraming salamat po, Neil. Nakilala rin namin ang mag-inang sina alias Emma at Jam. Ayon kay Aling Emma, na-dismiss ang kasong rape na isinampa nila laban sa mag-asawa na umabuso sa kanyang apo. Hanggang ngayon, ilang taon na ang kaso pero maiyak. Sir, parang gusto ko siyang anong gagawin ko sa kanya pero hindi ko sasabihin. Hindi ko makaya. Ano po, Lola, naging reaksyon ninyo nung binasura, dinismiss ng korte itong reklamo ninyo? Parang nagka-trauma ako, sir, kahit saan ako nagpunta. Nagpunta ako doon sa sa DSWD at saka sa police station. Sabi nila mag-refilan daw kami. Inilapit namin ang kaso ni Emma sa volunteer lawyers para malaman ang kanilang magiging susunod na hakbang. Pinayuhan kami pumunta doon sa yung lawyer sa IBP. Tapos, Integrated Bar of the Philippines. Oh. Pero dito sa Davao. Opo. Sa Tagum daw kami kumuha noon. Tinawagan na ni yung attorney doon na mag-asikaso sa amin. Ang mga kaso ni Tatay Armando at Nanay Emma, ilan lamang sa mahigit 100 hinaing at reklamo na ating tinugunan sa serbisyong resibo. Mga kapuso, magkita-kita tayo sa susunod na serbisyong resibo. Dahil anumang reklamo, sa abot ng aming makakaya, bibigyan namin ng tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan namin ng solusyon. Walang lusot ang may atraso.